Siya nga pala, happy anniversary. Isang taon ka na binablog ng Kalingap. Huwag mong iiwan ng Kalingap, ha. Lalo na ako, huwag mo rin iiwan. Iwan ko na nga po yung love team. So, iiwan mo na ako din. Iwan ko na po yung love team. So yun, good morning, good afternoon, good evening po sa lahat. Ito mula ang inyong lingkod, Batang Elio. And guys, grabe ano, sobrang bilis talaga ng panahon at nakaisang taon na si Biancy sa Kalingap at yan po ang ating tatalakayin sa araw na ito. So guys, samahan po ninyo ako hanggang dulo and syempre shoutout po sa inyo lahat, no? So sa mga, lalong-lalo na sa mga solid Kalingap supporters and of course, sa aking mga subscribers and ganoon na rin po sa mga silent viewers ko. So yan guys, samahan po ninyo ako and before that ay huwag po natin kakalimutang suportahan palagi ang buong Team Kalingap sa pangunguna po yan ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs and syempre si Kalingap Rab. So samahan po ninyo ako, tara! Cause I don't give a fuck what you say. Hello po, ako po si Biancy Jane Ilona Bataleros, 17 years old. Ako po ay isang beneficiary ng Team Kalingap, isa po sa Kalingap Angel Batch 1. At ako po ay na-scout po ni Dr. Love sa pamamagitan po ni Kuya Patrick. Noon po, sabi po sa akin ni Mama, sabi daw po niya na ang una daw po sana sa akin makaka-scout ay si Edu. Grabe, Ano Edu. po si Kuya Edu po. So ayun guys, grabe ano at mapapansin po rin nyo. Alam kong napanood nyo na ito ano and magpapasalamat ako kasi kung panonoorin nyo ulit ito, yan ay magiging thankful po ako. So tuloy po natin at medyo nadudulas-dulas po si Biancy na nawawala yung kanyang pagtawag ng kuya sa kanyang ka-love team na walang iba kundi siyempre si Papa Eds po ano. Tuloy. Kaso po yun, wala nga po ako noon. Pero mas mabuti po yun kasi kung hindi po siya yung kalapim ko ngayon. Joke lang. That's it guys. Kasi di ba alam kong alam din ninyo ito. Uulitin ko lang para sa mga hindi pa po nakakaalam sa mga rules. So yan. So kung sakaling si Edu ang naka-scout nga po sa kanya, no, ay hindi sana siya pwedeng magiging kalab team ni Biancy dahil pinagbabawal po yun. Na kung sino yung scouter, magiging kalab team niya yung kanyang na-scout. So, buti na lang talaga at si Dr. Lab sa pamamagitan po ni Patrick ang naka-scout sa kanya. So, yun. Sa isang taon ko po sa Team Kalingap, sobrang dami po nagbago sa buhay po namin, ng pamilya ko. Dahil nagkaroon po ako ng pag-asa. Dahil akala ko po dati hanggang doon na lang po kami. Dahil bago po ako matagpuan po ng Team Kalingap, ako po ay kasama ni Mamang nakikipaglabada sa pambuhan po. Mabuti na lang po at andito po si Kuya Val, ang bayani ng Cam Norte, na bumuo po ng Team Kalingap para po tumulong sa mga mahihirap. Yes. Noong una po ay dati din po ako mahiyain, walang bilib sa sarili. Pero nang dahil po kay Edu, si Edu. Ayun na naman si siya. Edu, nagkaroon po ako ng kumpiyansa sa sarili. Actually guys, nung umpisa po mula umpisa ng pagbablog po kay Biancy at kay Edu, nung naumpisahan po yung EDC, marami pa ako nababasa sa mga comment dati na parang niloloko ni Papa Eds nga itong si Biancy sa pamamagitan ng kanyang pakikipag-usap po which is sa mga ginagawa po ni Kalingap Edo na yon ay lalong na-enhance. Kumbaga, yung sa pagsasalita or sa communication, yung communication skill ni Biancy ay na-improve dahil nga po parang binubuyo siya ni Papa Eds na magsalita. So yun po yung yung naging advantage ng ginawa ni Papa Eds kay Biancy po And alam kong alam din po yan na mga talagang
solid supporters ng EDSI. Alam kong napansin po ninyo lahat yan. Di po ba? Tulungan niya po ako mas mabus yung confidence ko at kung paano po makipaghalubilo sa mga ibang Yes. vlogger, sa mga kalingap partners. And dahil po sa kanya, mas po yung confidence ko. Mhm. At sa kanya ko lang din po narinig na maganda naman daw po yung ngiti ko. Uy, kasi guys, hindi niya tayo naririnig. Which is lahat tayo na naging ni Biancy, na humahanga sa kanya, ay nagsabi sa mga sarili natin, o sa mga kaibigan natin, o sa kapamilya natin sa loob ng bahay, na maganda talaga si Biancy. So, yun. Hindi lang niya naririnig, pero hindi lang si Eds ang nagsabi na maganda si Biancy. Lahat po tayo, di ba guys? Naniniwala po ba kayo doon? Kahit noong time na hindi pa po ayos yung yung ngipin ko, wala pa pong brace. Oo naman. Grabe yung... Ito yung moment guys na nadaanan nila sa kalsada si Viancy naglalakad galing school. At eto nga, gusto nilang isama sa sasakyan para makasakay siya. Kaya lang, mas pinili niya na maglakad kasi sabi nga niya, malapit na. So, ito rin yung moment na sinabayan na lang siya ni Edo kasi hindi nga niya na-convince. Meron din po tayong kasabihan guys na kung hindi mo kayang pag hindi mo na-convince yung isang tao, makasama ka na lang, samahan mo na. Kung talagang gusto mo yung tao. Di ba guys? Yan, no? I wanna push all the limits with you right now. So what's your Grabe. feelings? The city's Yeah. screaming. Alam ko maraming natuwa sa inyo sa part ng vlog na ito ni Kalinga Prab po. Yun talagang masyado siyang inaano ni Edu sa mama niya. And kitang-kita din natin guys kung paano makisama si Biancy kahit first time niya na makasama yung mama ni Papa Eds po. Grabe. Dito bumilib talaga ako kay Biancy kung paano siya makisama. At nakita rin po natin sa vlog na yan na talagang nagtanggal siya ng shoes nung pumasok sa bahay na yan. Although pinipilit siya na ipasok na lang niya yung kanyang footwear. Kaya lang talagang nag-alis pa rin siya. Ganon siya, Ganon siya ka marespeto. Di ba guys? We're not coming home tonight. We're living quick in this world, gonna get it right Ayun, now. Dito, muntik madisgrasya si Papa Eds dito. Yun, People talk and tell what you wanna hear now, Ganda. but they all disappear. They will let you down. So we better stick together. Let's come whatever. We're not coming home tonight. Ito yung isa sa pinakagusto ko sa lahat na vlog nila, yung sa Palawan, guys. Kasi dito, litaw na litaw talaga, guys, yung kaseksihan at kagandahan ni Biancy. Lalong-lalo na nung suot niya yung parang neon green na kasuotan na pang Grabe, ang ganda niya doon, guys. We're living quick in this world, gonna get it right now. Holding hands. We only need the two of us together. Wow, champagne. Yan, grabe. Together. Ang ganda. Yun, mga Cause geeks. we got love. Ito sa pagkuha ng passport. Pag-apply pala. Cebu? You wanna get to it photo shoot. close. Okay. Why don't you do it right now? You know we met Grabe. for a reason, but you trying to deny that we should be together. It's heaven. Birthday. Yeah. We're heading for tonight. You better take what you can, cause the time is right now. Ako po ay taus-pusong nagpapasalamat sa ating kalingap, kay Kuya Val, lalong-lalo na po kay Kuya Rab, na siya pong dahilan kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. At
Siyempre po sa aking We scouter only po need na the si two Dr. of us Love, saka si together. Kuya Patrick po, thank you so much po. Kay Edu, ay, We only need the two Ayan ka na kay naman. Kuya Edu po na Grabe. lagi po nandyan sa akin kahit po walang vlog. Cause we Lagi po akong Anong sabi niya? Kahit walang vlog, palaging pumupunta si Papa Eds. Ulitin po natin. Ulitin po natin para malinaw, guys. Yan. Patrick po, thank you so much po. Kay Edu, ay, We only need the two of us kay together. Kuya Edu po na lagi po nandyan sa akin kahit po walang vlog. Lagi po akong So that's it, guys. Kay Kuya Edo po na lagi po nandyan sa akin kahit po walang vlog. Lagi po akong ginagabayan. So yun, guys, siguro ang ibig sabihin ni Viancy, hindi naman yung palaging pumupunta si Edu sa bahay nila, pero palaging kasama siguro sa pag-uusap, sa chat or video chat, video call, mga ganun siguro. Yan po siguro ibig na sabihin. Pero ang importante doon, palaging nakagabay si Papa Ed sa kanya. So, iba po yung ibig sabihin nun pagka kasi ang isang lalaki, guys, ganun katindi yung effort sa isang babae, iba na. Ano baga, mas higher level po yun. Alam niyo na kung ano ibig kong sabihin, di ba, guys? Siyempre po sa founder po ng Team Kalingap na si Kuya Val Santos Matubang. Yes, shout out, Kuya Val. Kay Ate Edna Vlogs. Siyempre kay Ate Jacqueline po, napaka-supportive po na ate. At tama. sa mga viewers, supporters, sponsor ko po, maraming salamat po sa inyo. Ako po ay hindi magsasawang magpasalamat habang buhay ko po itong tatanang na utang na Yes. loob po sa inyo. Maraming salamat po. Ayun, guys, napakaganda po ng ginawa ni Kalinga Prab yun na parang trinowback niya yung mga magagandang moment ng EDSI po, ano? So, tuloy po natin. Nang makita naman natin ang kanyang bahay. Kita nyo naman po yung bahay ni Viancy. Grabe, sobrang laki nito mga kalingap. Tara po. Libutin natin. Malaki talaga. Wow. Pambihira talaga, oh. Mapapapambihira ka dito. Grabe. Grabe. Ha? Kaya nga. Samahan mo ako, bro. Gulat si Vincent, bro. At pasok mo, ang taas ng kisame, tapos may hagdan dyan. Tapos yung hagdan pa ganun. Grabe. Guys, tanong ko lang sa mga viewers, sa mga makakapanood nitong aking video na ito, na kakatayo lang ng kanilang bahay at nahahawig sa ganito. Pa-comment naman po kung magkano yung naging budget nyo kasi tingin ko malaki talaga magiging budget nito eh. Hindi pa nga tapos pero makikita naman po natin kung gaano ka-solid yung kanyang pagkakagawa, no? Grabe to. Sabi, solid talaga bro ang kalingap. Iba rin talaga nagagawa ng kalingap. So ito yung magiging master's bedroom. Dito ang siguro pamilya ni yung parents ni Viancy, no? Lalaki yung Dito kwarto, silang guys. Grabe, G. Grabe. Yan, pakita mo to. Taas, guys. Wow. Ito. Masasabi ko lang dito, kailangan talaga yung yung magiging pinakabakod niya ay safety. Wala sanang pagganon, wala sanang horizontal na bakal. Dapat pa vertical lahat yung pinakabakod niya at masinsin yung mga at least mga 1 inch yung 1 inch lang yung mga pagitan ng bawat pwedeng gamitan po yan na flat bar eh. Maganda siya, flat bar na nakasalansan na naka-vertical na ganyan para po walang makapitan yung paa ng bata kung gustong akyatin. Kasi hindi naman po natin masasabi palagi guys na palaging nababantayan pa yung mga bata. So mataas-taas yan. If ever na may mahulog, naku po, huwag naman po sana. So yun lang po yung aking masasuggest. Talagang vertical na flat bar. Huwag yung para hindi makapitan ng paa ng isang bata. Para hindi makaakyat. Ano, grabe. At andito na po, kwarto dito. Ayan, kita mo yan. At dito, yung CR. CR, sa taas. Grabe. Bro, may CR sa taas. Grabe. Ganda. Tapos dito, ito yung kwarto ni Viancy. Laki. Dito ang kwarto ni Viancy, ano? Grabe laki ng kwarto bro. Bro, ingat kayo ha. Makabulsot kayo dyan. Wow. At dito, mayroon ditong Terrace pa sa taas. terrace.
Kahit Yun, yung terrace niya guys sa second floor, laki no? Grabe, May macho. matindi. Si Kenji. Tapos meron dito bro, meron ditong gabay. May gabay dito. Yan. Yan. Hinahawakan lang nila. Oo. Kasi may kapatid pa si Bian, si maliit eh. May gabay Yun, dito, ang mataas sinasabi para- ko. Kahit na si mga hanggang dito. Oo, mataas lang. Ang baywang. Tapos yan na, high ceiling siya. Nagtatrasas, ano to, nagtrash lang kayo sa bubong na yan? Wow. Solid na solid. Malaking budget talaga nito guys. Yan, kasama natin si Engineer Super Mac. Nag-design itong bahay na to, grabe po. Parang talagang tunay na engineer yung pagka-design, saka yung ano niya, yung pagkakagawa, yung sobrang tibay po talaga, kita pa lang natin sa mga poste, sa biga. Grabe. Lalaki. Oh, 2 biga ba ganyan, no? Oh, kasi sa... Kaya pala, dito kayong ano, no? Yung mga biga, no? Yan yung matagal, ano? Matagal. Saka itong slab. Oo. Yan lang naman ang natagalan. Ayan, so syempre, update natin kung magkano na ba So yun guys, para malaman din natin kung ano na ang gastos nila. Bahay No? na ito. Pakinggan natin. So, ang nagastos na po natin kasi bawat orders ng materyales and labor, pinapalista ko po sa ating secretary. And heto po yung mga kalingap. Yan, kahapon po yung huling labor natin October 12. Ay, 3rd. Nung isang araw pala, October 12. So, ang expenses po natin ngayon dito sa pabahay na ito ay umabot na po siya ng 1,600,000. Grabe. Ayan na. Pero yun naman guys, nasabi naman po ni Kalinga Prab na kasama na dun sa 1.6 billion yung pinambayad po sa lupa, which is 400,000 po yata yun. Kasi bawat isang lupa ay tig 200, so 400 yun. So kung kikwentahin, yung bahay lang, pero yung lupa ay nasa 1.2 million pa lang. Pero kung tutuusin guys yung 1.2 million mo, pa-comment na lang po, kagaya ng sinabi ko, yung mga nagtayo po ng bahay or nagtatayo pa lang ng bahay na kagaya rin nito, kasi laki nito, paki-comment po yung mga expenses naman po ninyo, no? Yung ganito, masasabi nyo ba na 1.2 lang ito? Pero yung lupa, masasabi nyo po ba na 1.2 pa lang ang magagastos mo sa yung as is na ito mismo? Pa-comment guys. Di yan pwedeng baguhin, nasa listahan po yan. And yung pong budget natin, yung naipon ng sponsor ay 1,060,000. So bali yung pong mula sa atin, YouTube channel natin, ay nasa 600,000 na po. So di pa siya tapos. Di pa siya tapos. Tama yung tansya mo. Pagkatansya mo na matatapos to, magagastos dito, mga kulang-kulang mga 3M, no? Oo, 3 million talaga. Talagang, Grabe. pero sa... Kailangan pa natin mag-ipon. Ano kaya, son? Papatapos pa natin to. Malaki-laking budget pa talaga to. Kaya nga, ano? Ayun lang, pagka wala nang nagbigay na sponsors, wala nang nagdagdag, kay Kalinga Prab lahat talaga. Siya talaga sasagot niya hanggang matapos. Kaya lang, siguro kung wala nang magdadagdag na mga sponsors or bagong sponsor na magbibigay, siguro hindi madidire-diretso ni Kalinga Prab ito. Siguro uutay-utay niya hanggang matapos din. Pero kung gano'n ang mangyayari, para sa akin lang, ay kahit matapos lang yung mga bedrooms, CR, tsaka kusina, pwede na yon kahit wala muna finishing sa labas. Basta, yung pwede na lang matirhan. Ayun. Para sa akin lang po yun, Ayan, kung may mga magdadagdag naman dyan, na mga nakakaluwag-luwag, naku, matatapos ka agad yan, guys. Bira. Ceiling pa. Nag-umpisa pa lang kami ng... Sa tingin mo, mga ilang pang kailangan nito? Mga... 1.5. Ganun. Pwede talaga. Pag luxury lahat ng Kasi gagamitin. pag kailangan pa ng 1.5, ang magagastos niya total lahat, nasa 3 million. 3. Ano? Pero hiwalay naman yung sa lupa. Hiwalay naman yung sa lupa doon. Pasok talaga 3 million dyan. Kasi dito sa expenses, sinama ko po yung sa lupa ay. Yung doon naman po sa mga sponsors na binigay, doon sa nakalista sa akin, kasama na po doon yung sa lupa. Kaya sinama ko siya sa expenses. Yun. Kaya, yun. Bale, sa tingin mo, insan, grabe kasi tingin mo naman, kataas-taas. Sa tingin mo insan, mga magkano pa yung mo lang, pagka mo lang, tansya mo lang. Siguro kung pipinisin natin hanggang ceiling,
Tapos, Hindi, ganito lang, yung sa tipid na ano lang, tipid na materyales, yung makatipid tayo ng materyales, halimbawa, dito sa ano, hindi natin, yung sa kisame, yung simple lang, yung sa, sa bakal, sa halip na mag-ano tayo, yung bakal lang, hindi na tayo ma-stainless. Pag yung yung tipid na tubular- materyales, tubular na lang sa sa tingin ko, pag mga tipid na railings. materyales, kaya ng mga 1.5. kaya, sobra na. Pero kung yung halimbawa, best Sobra. quality, kasi yun ang gusto ng mga luxury. sponsors Pag natin, luxury yan, kasi, luxury. Yun lang, ng mga gusto ng sponsors. natin. Maganda. Yung railings natin gawing stainless. Yan. Grabe. Tapos yung kisame baga na maganda. Halimbawa, spandrel yung labas. Oo, yun, tapos mga itong ganun. loob Spandrel. Yun, mas maad tayo doon. Ano? Yung spandrel guys, sa labas yan, panglabas na parang pinakikisame sa labas. Yung spandrel. Binibili ng ano. Pero balita ko, Dok, may masagot daw ng nung Binibili sa, ng isang set na nakausap ka ba nun? May nabalitaan ako, na may, kisame daw. Paano sa kanya? Sabihin ulit. Kasi parang may narinig ako na gusto niya kasi, ma-sponsor daw siya. Mabuti naman. Kasi sa loob na Bawas pwede na yan. nating hard deflex lang. So, depende na sa design. Kami ng baga mag-gana na. Kasi ang nagastos na natin dito, Dr. Rab, 1.6 M na. 1.6 na. Parang tingko pa ibang pwede. Hindi, ang total ng mga sponsors natin na naipon, 1,060,000. Oo. So lumampas na siya. Itong 600,000, lahat yan mula na yan sa Mula na yan akin, sa channel. mula na yan sa channel ko. Pero okay lang 'yun. Wala nang problema kasi 'yun naman yung Kung natin. maglagay tayo chandelier, saan? Pwede. Pwede rin sa tapat. Ayun. Pwede sa tapat ng hagdan. Chandelier Pwede rin pa, nandito sa grabe. Grabe, mukhang magdodonate si Dr. Lab ng chandelier. Siya nakaisip nun, guys. Pwede rin sa tapat nila yung sala. Sagot ni Ma'am Annalyn. Ay, meron masagot. Meron. Kahit dalawang chandelier, pwede. Grabe yun, guys, ha. Meron na palang nakapagsabi kay Dr. Lab na sasagot sa chandelier. Grabe to. Ayos. Pwede yung isa doon sa may tapat ng Meron ba hagdan. dito, chandelier? Pwede. Meron diyan. Meron. Tapat ng salas. Mahalawa kasi Ang lawak ng taas niyan. Oo. Ilan chandelier? Isa lang? Kahit dalawa. Isa lang sa may tapat ng hagdan. Dalawa. Tansyado ko tapat ng nito, hagdan, mga isa dito. pa to, Makno, mga 2 buwan pa to. Oo, mga Dalawang mga buwan ano pa to. talaga. Pipinishin nila, hanggang dun. Oo. Tagal talaga yan, guys. Laki. Spandrel, no? Expander sa labas. Sa labas? Masabi na lang ako Sa sa'yo loob kasi, kapag ano na lang, hard deflex. pag medyo nasa-short na tayo. So, Masabi dapat na lang malaman ako. ko kung magkano yung estimate sa spandrel. Oo, dapat malaman mo. Hindi, pwede. Ayun, guys, maganda rin yung naisip ni Supermac na gamitan ng hard deflex na kisame sa loob kasi yun po ay fireproof tsaka kahit mabasa hindi po siya nabebengkong or hindi nadideform kasi parang fireproof tsaka waterproof. So maganda yun. Lifetime siya na magagamit yung hard deflex. Na tayo magpa-quotation kung magkano nga abutin. Kasi may sukat naman na yan. O kasi parating ko Sapat kay na Ma'am yan. Ping. Kasi Basta, yun yun yung nga, usapan namin sa airport. Yun yung usapan Pwede tayo namin. magpa-quotation. Yung sa natin, masabi na lang ako sa'yo kapag, insan, medyo naubos na yung ating ipon. Tigil na muna. Ubus mo na, tigil na muna natin. So yun guys, yung sinabi ko kanina, na if ever na wala na sigurong magbibigay or magdodonate, magdagdag ng para sa pabahay, si Kalinga Prab talaga ang magpapatapos niyan. Kaya lang yun, uutay-utayin niya. So yan po. So, yun po, thank you mga kalingap. At syempre, pasalamatan natin yung mga nagtumulong, no? Yung Tita Ping Provido, Tita Rexy, Yun. Tita Ana of Japan, Sir Leo Defans, yan. And kay Sir Lito, G Group, kay Tita Melba, Ma'am Erica Alpon, maraming salamat po sa inyo. Maraming Yan. salamat Thank you po po. sa lahat po ng nag-sponsor. Maraming So shout out sa lahat po ng mga nagbibigay, Pero, guys. ang swerte Ayun. natin, Biancy, ang laki ng bahay. Tapos, ang ganda pa niya. Tama yun. Mas naswerte siya kung sasagutin niya na ako. Ha? Yaman mo, Kuya Ido. 10 taon na lang. 18 years old. Grabe. Pwede, no? Mas maswerte siya kung sasagutin na niya si Papa Ed. Isang taon pa. Ha? Wala yan sa taon. Basta mamahalan kayo, okay na yun. Tama? Grabe yun guys, yung sinabi ng Papa Eds na yun, ha? Totoo yun. At siguro nga, totoong nagmamahalan sila. Kaya niya nabanggit yun. So yun. Kumusta? Kamusta po? Okay lang. Siya nga pala. Ganda mo kagabi ah. Yung sa itim na damit mo. Grabe. Bagay na bagay.
Siya nga pala, buti na lang may nagsundo sa'yo kagabi. Opo, nakakaya na po kasi sa inyo. Nakakahiya. Palagi nyo na lang ako hinahatid kahit late na. Pero, okay lang naman kahit wala eh. Yun. Kahit ako lang naman, hahatid pa rin naman kita. Dito eh. Kahit madilim. Gaya nung nakaraan, sa pag-practice natin nung nakaraan, di ba? Natig kita kahit inabot pa tayo ng alas 12 na nun. Alaw na nga ako nakauwi nun eh. Grabe. Titigan ko lang. Happy anniversary. Isang taon ka na binablog ng Kalingap. Ang bilis. Huwag mong iiwan ng Kalingap ah. Lalo na ako, huwag mo rin iiwan. Grabe. Iwan ko na nga po yung love team. Uy! So, Iiwan ang love team. iiwan mo na ako na eh. Iwan ko na po yung love team. Iiwan mo ako? Bakit? Grabe. Opo. Bakit? Iwan ko na yung love team kasi gusto ko totoo na. Nge? Grabe. Grabe. Totoo ba ito? Totoo ba ito, guys? Joke lang. Ay, walang joke. Guys, papayag ba kayo na joke lang yon? Sa akin, hindi. Alam nyo guys, alam nyo ewan ko din sa inyo, pero para sa akin, ang isang tao, pagka may mga binibigkas na salita, lalo kagaya ni Biancy po, na hindi naman masalita talaga, mahihain siya. Tapos mabibigkas niya yung mga ganong bagay na gusto niya yung maging totoo. Palagay ko lang, 99.9%. Gusto niya yon. Pero ang hindi ko lang pinapaniwalaan ay yung matapos na yung love team. Pero nasabi naman niya yon kasi gusto niyang maging totoo na, hindi na love team ang tawag doon. Pero sila pa rin, siyempre, di ba? Mapapanood pa rin natin kahit maging totohanan na. Siguro mas okay yun. Di ba, guys? Seryoso ka din? Napilitan ka lang. Bakit ganun yung reaksyon ni Papa Eds? Parang kulang. Parang nabigla ata siya. Oh. Natameme. Ginagawa mo. Gano'n ka kanina? Wala kang pasok? Meron po. Titig, hala, sige. Mukhang di ka napagod kahapon ah. Hindi nga po ako nagpasok. Ha? Hindi po ako nagpasok. Alam niyo guys, pasensya na kayo dahil pinuputol-putol ko ito kasi nga reaction video and hindi ko rin mapigilan yung sarili ko para sabihin yung gusto ko meron kasing nabaliktad kasi nung una si Biancy ang natatameme pag kasi Papa Eds ay nagsasalita ng tungkol sa mga relasyon, yung mga ganyan. Bakit ngayon parang bumaliktad? Si Papa Eds naman yung nauubusan ng salita pag kasi Biancy yung nagsasalita na. Nako, ano ba ito? Kailan ngayon? Bakit? Mas gusto mong Sakit po yung ulo ko. masakit? Kung ano-ano kasing ginagawa mo eh. Sabi nga ni Genesis, tinupokpok mo ulo. Wala, ito ba yun guys? Hindi. Bakit mo yung ginawa ha? Pinupukpok ang ulo. Ha? Hindi yan. Mahirap. Wala, ano yun guys? Ito. Pa-comment naman guys kung ano yung pinupukpok ni Biancy yung ulo niya. Pero minsan kahit ako ginagawa ko yan eh. Pagka sobrang sakit na ulo ko, hindi naman yung pukpok na malakas, pero ginaganon-ganon mo lang. Siguro ganun lang. Opo. Mabili akong gamot. Ito mo? Kaya na po. Hilutin ko na lang. Kanina lang po. Ito. Ang galing to. Ang pangit. Pangit tingnan yung hilot na ganun guys. Parang iba yun. Ano masakit dito? Ayun. Ha? Oo nga. Kaya Siyempre, na po. Hindi mo masakit yung ulo. Okay na siya. hindi na masakit. Mapagaling.
Napagaling ng Magaling na kasi pagbisita. andito ka. Eh! Grabe guys si YP. Bakit, bakit pumaliktad na talaga, no? Hindi na raw masakit dahil nandun na si Papa Eds. Nako, ewan ko Papa Eds. Gumaling na. Ano yun? Grabe. So, siya nga pala, anong pakiramdam ngayon na isang taon ka na sa Kalingap? Siyempre, sobrang saya po. Tapos, papasalamat po ako kasi spoiled po ako ni Doc. Tapos, Ayun, no? dami ako naging kaibigan sa ating Kalingap. Sila, yung mga Kalingap Angels po. Siyempre, mga Kuya Boys, mga kuya. Ikaroon ako ng maraming kuya. Maraming po yan. Saka ikaw. Ano ako? Kilala din po kita. Ay, ouch, ouch. Kilala din po kita. Bakit? Anong bakit? Bakit? Anong pagkakaiba naman dun? Wala. Same lang. Grabe. Masaya po ako kasi kayo po yung naging ko partner. Sa pagpapasaya po sa mga mga nanonood. Bakit? Di ka natuwa kay Lolo? Si Lolo. Siya nga pala. Yung sa bahay niyo dun, na ginagawa, sobrang ganda na. Mhm. Malapit na matapos. Binisita namin kanina. Oo nga. Oo. Thank you po. Maunahan pa yung bahay ko eh. Yun. Thank you po kay Kuya Val, syempre. Sa mga sponsors ko po. Pag naghatid ako doon ng gabi, baka pwede ako doon makitulog. Oo, may banig eh. Sa harap, sa labas lang ako. Dadaling ko yung ni Kuya Val. Alin po yung banig. Mahiwagang banig. Grabe Siyempre, yun minsan ah. nahatid tayo gabing-gabi na eh. Hirap na pagka di ka naaawa sa akin. Baka harangin ako dyan. Grabe. Yun yung nakaka-excite talaga na moment guys. No? Pagka natapos na yung bahay, ang lapit-lapit na. Sabi nga nila, 15 minutes drive na lang. So, alam na natin yun na mapapadalas talaga si Papa Eds doon. Doon lahat. Welcome lahat. So, pwede ako tumumbay palagi. Yun, no? Po. Everyday. Everyday. Gano'n ba ka talaga? Kadalas. Nasa inyo po yan. So yun, pag sinabing nasa iyo na yan, nasa inyo po yan, open siya. Di po ba guys? Walang binigay na schedule, so kung kailan gusto ni Eds na pumunta, open siya. Yun. Siyempre, mama, Nice. ayaw mo akong makita. Bakit naman po? Siyempre, tampurot ka. So yun pala yung guys, no? So yun pala yung pinakatago-tago ni Biancy na niya. Tampururot talaga siya. Pero normal lang yan sa mga babae. Lalaki nga, may mga tampururot lang eh. Oh, titigan. Boss, Ano? Oh, may nagpadala pala. ay grabe. Salamat, Dok. Jump May package na naman. Diamond para kay Beyonce. Uy, Diamond. Kaya Ano, Dok? Sure ka naman diamond to? Baka Ito ay diamond lang ito. lahat. Ay, grabe Uy, ka. grabe mahal ah. Resibo, Dok, ha? Dapat may resibo yan, ha? Baka, Anong unahin? Sulat? ay, ano to? Pabasa daw yan. Certificate of Authenticity. Wow. Tunay guys, may certificate of authenticity. Yun. Laging may ganun po pagka mga diamonds eh. Hindi ko na nga ikikwento pero tuloy na natin. Grabe, legit. Legit, Lodi. Gira. Oh, may ano pa, oh. Para saan to? 17. Regalo yan sa'yo, Beyonce, dahil anniversary mo ngayon sa Kalingap. Thank you po, Wow. Tita G. Basahin mo. Biancy.
belated happy 17th birthday. 17th birthday. Okay, 17th birthday pa I pala hope niya this yun. message finds you well. Even if it's a little late, your story has touched my heart, and I could not let your special day pass without sharing how much you inspire me. When I first heard about your help, Dr. Love, and learned of your recommendation to Kalinga Prab, I was ano to? Stop. I Mukhang was mahirap struck basahin yung by sulat, your guys. resilience despite the challenges you face. Your spirit remained unbroken. It's not about the help you received, but how you use that opportunity to create positive change around you. Yun, ganda. What amazed me most is how, even as a beneficiary of Kalingap, you still find your ways to help others. Yun, totoo yun guys, yung sinabi po nung gumawa ng sulat po, ano, na hindi lang siya basta beneficiary ng Kalingap. And kahit ganun pa man, isa siyang beneficiary, ay may nagkakaroon pa rin siya or nagagawa niyang tumulong din sa iba. So kakaiba yun. Yung tinutulungan mo, tumutulong din sa iba. Kumbaga, yun din ang tinatawag sa US na pay it forward. Yun po. Ganda. Your generosity and compassion shine through in everything you do. You've shown us all that no matter our circumstance, we always have something to give. Beyonce, you may not realize it, but you are Wilson. beacon of hope. Your journey from hardship to helping others is a powerful reminder that kindness multiplies. You taught me that age is no barrier to making a huge difference in people's lives. As you continue, Grabe guys, no, naalala ko na naman yung sinabi ni Biancy dati na hindi na niya kailangan mag-vlog or maging vlogger para tumulong sa iba. Pero hindi naman po ibig sabihin nun ay masama po or masama yung maging vlogger para makatulong. Ang mga vlogger naman po kasi guys, dyan kumukuha ng yung kinikita sa pagbablog. Yun naman po yung yun naman po, doon naman po galing yung kanilang pinantutulong. So yun guys, ang sinabi naman po ni Biancy na yun, is siguro meron talaga siyang isang pangarap na sa kanyang tingin ay magkakaroon siya ng sapat na pantulong sa iba. Sa kanyang kahit hindi siya magbablog, kundi manggagaling yun sa pinapangarap niya or tinatarget niya na magiging trabaho niya. And wish ko lang, sana maging successful siya kung ano man po yung gusto niyo mangyari. So yun guys. your journey beyond 17, I want you to know how much you impact not just me, but so many others. Your story of resilience, your big heart, and your willingness to give others, even as Nahirap basahin. As you rise, these are the... as you rise. These are the things that make you truly special. I'm excited to see what the future holds for you, Beyonce. Kami din. Keep Ako spreading din. your light and inspiring others as you have inspired me. Once again, happy belated birthday. May this year giving you joy, growth, and even more opportunities to share your beautiful spirit with the world. So guys, no, ang ganda ng nilalaman ng message. Talagang na-inspire ng gusto yung gumawa ng mensahe na yan. Dahil sa ginagawa ni Biancy na kahit nga po siya isang beneficiary, kahit siya'y tinutulungan lang, ay tumutulong din siya sa iba. Yan po yung pagkakaintindi ko sa pinaka-focus ng sulat na yan. Yan. Thank you po. Okay, Tara. okay. Thank you po, Tita G. Kanta na to. Grabe, tag-isa ba kami dito, Dok? Malalaman natin. Malalaman. Ang bihira. Alanganin,
Ano yan? Alahas. Ito. Pintas. Sing-sing. Yung kay Biancy, hawak niya. Oops, baka malaglag. Manipis na kwintas. Baka maputol, nakakatakot. Takot. 120 yan. Ito, Ang babae talaga. 120 yan. Ito 60. Wala. Kaya noon, 120,000 yung kwintas. Siguro yung ano niya, yung kanyang diamond ang talagang nagpamahal doon, no? And 60,000 yung ano, sing-sing. Naku, grabe. Grabe na Biancy. Dami mo ng alas, yaman mo na. suot na ganun. Seryoso. Uy, nalaglag. Laylas na habit sa'yo, eh. Di pala yung pintas pa lang. Ayun. Ilagay mo dito. Ha? Wala. Meron pang Seiko watch. Pintas. I-rinse nga, isa pa. Grabe, ginto. Ito pa. Kaya po, Tita G. Yaman. Ang dalawa. Pambihira talaga. Mukhang relo to, ah. Ay, hindi. Tama muna to. Bakit kasi ang liit? Ang hirap pag maliit, eh. Normally, maganda sa ano maganda sa babae. Tingnan yung kwintas na manipis. Ang dissenting tingnan. Pangit po tingnan yung makapal pang ano. Hindi siya pang para sa edad ni Biancy. Sa mga sa mga nag-edad 40 pataas yan, pwede na magsuot ng makakapal na kwintas. Pangaron. Norman. Kay Norman. Norman. Uy, kay Norman. At kay Dr. Lab. Meron si Norman. Ang dapat dito ay Grabe, hinira. Wala kay Eds. wala. Natawa ako dun. Grabe, wala kay Papa Eds. Pero meron si Norman tsaka si Dr. Love. Grabe yun, ha? Ang bira kayo. Ang bira talaga, oh. Ang ganda. Try mo Wawa to. naman, Papa Ang Eds. ganda, oh. Grabe. Suotin mo kaya. Tapos Ang ganda, oh. laman ng kay Ang ganda Norman. natin. Sa kabila. Wow, grabe si Norm. O, yun, oh. Baka sa inyo po Diamond yun. ring. Hindi kasi sa akin, eh. Mukhang 1 carat yata yung bato. Ayan, Bets. Kay Biancy na po yan. Nasunod po yata na Ganda, oh. Thank you po, Grabe. Tita Kay G. Eds yan, bro. Ganda. Nilagyan ko na po pangalan. Kahit si Kalinga Prab, guys, hindi makapaniwala na walang para kay Papa Eds. Pero meron kay Norman tsaka kay Dr. Love. Kakaiba to. Parang sigurado. Grabe nyo na lang. Pambira talaga. Napatamahal po yun. Ang liit kasi. Pero ano mo. Pasensya na po. Hindi ko sinasadya. Kala ko'y kwenta. Ikaw? Nakita mo, Eds? Oo, nakita na. Dalawa lang po yun. Matakot man yan. Ang liit. Para ipakita. Ang liit-liit. Thank you po. Pang pang teenager talaga yung alas Thank you na po, yan. Tita G. Maliliit. Hindi ko naman po kailangan ng gantong gold, pero salamat po. Okay. Siguro may meaning siguro yung sinabi ni Viancy na hindi naman niya kailangan yung ganon pero nagpasalamat pa rin siya. Siguro yung na-touch siya na walang para kay Eds. Tapos siya, marami. Tapos yung ibang K-boys, meron din. Kaya sinabi na lang niya na ganun siguro. Sa aking pagkakaintindi po yun, ha? And correct me if I'm wrong. Handa po akong humingi ng sorry kung mali po yung aking sinabi.
Shake ko po. Baka si Dr. Lab, di niya rin kailangan ng ano. Kailangan niya yan. Dito kay Norman. At ito po galing kay ano. Saan yung laman dito? Sino nagpabigay nito, kuya? Nandiyan na. Sarili. Kuya, Sige. ito po galing kay Ma'am Desiree Joy Velasco po. Ayan, Corcelas, oh. Nag-iisa tayo. Thank you po. Ayun, buti naman may nagbigay din kay Papa Ed sa kahit silver. Ayun. Thank you po. Salamat po. Ano ata yan? Silver ata yan. Oo. Italy silver? Oh, Italian. Ganda, oh. Yamanin na kayo. Nag-iisa tayo. Thank you po. Suot na lang sa ito. Paras lang natin ang sukat, di ba? Huwag ka nang lalabas. Delikado ka na dito. Mayaman ka na. Marami ka ng alahas. Ano ba ito? Susunod ko lang po pag may Suot mo na lahat. event. Pag may event po. Yan, tama si Biancy. Susuotin lang niya yan pagka may event. Tsaka hindi rin magandang tingnan para sa mga teenagers yung napakaraming alahas. Kumbaga, isang singsing, isang kwintas, earrings, yun, sakto na yun. Baka po mawala. Kasi guys, pagka tadtad na ng alahas, parang ano na yan. Sa mga nakikita ko lang, parang mga pang matrona. Di ba guys? Bata pa po si Biancy, hindi pa obra yung ganun. Kita ko po dito. Ayan. Sino sabi? Cheat. Hindi, ah. Kiti-kiti? Parang po rin. Taw-taw Thank you po sa Desi. Salamat po. Ayun. So, ayan mga kalingap, no? Pasok po tayo kay Nabiansi. Ito yung dati nilang bahay. Ilaw. Wala. Walang ilaw. Ito mga kalingap, no? Nakita niyo po yung bahay kanina. Ito po yung bahay nila bago sila lilipat. Ayan po. Ito yung CR nila. Beyonce, paano nga? Pag ganun lang, no? Yan po si Beyonce, oh, guys. Yan, yung Yung CR nila. Di ba, dati may mas malala pa yan dati, ano? Giba-giba na yan dati guys. Di ba, naayos na lang yan, no? Naayos na lang. So, yan, bigyan ko lang si Beyonce, guys, ng allowance niya for school. Nay! Pasensya na po kayo kung palagi siyang late nung nakaraan, ano? Kasi ano po ay... Sunod-sunod yung mga practice dati. Thank you po sa pinapayagan niya po si Beyonce tuwing may... Buti nga po nakasama. Ang layo po kasi ay kaya... Buti na may ano naman. Yun din yung maganda kay Kalinga Prab guys, no? Kahit pasabihin na siya yung tumutulong, parang nanghihingi pa rin siya ng paumanhin sa parents ng isang beneficiary kung bakit nalilate ng uwi. Kasi nga, kagaya niya ni Beyonce, na sunod-sunod po yung mga practice nila sa kotilyon ng dibo ni ni Pao guys. Kakaiba rin na si Kalinga Prab. Naman si Vincent. So... Ayan na, yatay. 1 year na po si Beyonce sa Kalingap. Yes. Ang bilis lang, ano? Grabe, ang bilis lang po. Totoo Parang yan. kailan lang, di ba na, tay? Pero, after 1 year, makakalipat na sila sa bago nilang bahay. Galing po kami dun. Ay, ang ganda. Ang ganda ng bahay, grabe. Congrats, ngayon pa lang po. Congrats, tay. Congrats po. Hindi na kami nakaka... Saka malayo. Malayo po. Kasi itong bahay niyo malayo yun. Malapit siya sa sentro. Alas Bira sa lang sentro. kami makaano. Okay lang po yun. Okay lang po yun. Naiintindihan naman po. Nakaka-excite guys. Bibigay naman po na kami dun sa makalipat mga sila. ano nila. Salamat. Ang mahalaga po ay 1 year na po tayo sa Kalingap. Yun. Napakabait nyo na tayo. Di po kayo nagbabago. Thank you po. Totoo yun. Thank you. At kay Beyonce. Bigyan ko ng allowance si Beyonce. Para sa kanyang school. Huwag ka nang lalabas, Beyonce, Tinan mo, ang dami ng alahas ito. Ayan po, Beyonce, para sa school mo mula sa Team Kalingap. Mula sa ating channel. Po, Kuya Rab. Ayan, thank you po. Kuya Van. Ayan, thank you rin po syempre sa mga magmamahal kay Beyonce. Mga sponsors Oo. po. Thank you so much. Yes. Tita Ping. Tita Ping. Sir Leo D. Sir Tita Leo Ana D. from Japan. Tita Ana, Mami Rexy. Kay Tita Rexy po. Ayan. Kay Tita Gemma po yung Yun. nag-ano po ng ano. Saka yung nag-ano nung gown mo nung nakaraan, no? Ang ganda-ganda ng pagka-makeup sa'yo, saka suot mo. No? Thank you so much. Palagi sila nag-ano. Thank you po. At syempre, yan, kay Sir Lito,
Yan. Siguro po. Tita Melba, di ba? Love na love ka na Tita Melba, ano? Yan po, Tita Melba. Walang comment yun Sa sa ano. lahat-lahat po ng sumusuporta po sa akin. Yun. Sa love po din namin ni Kuya Ito. Salamat po. Ayan. Kuya Nay, baka may gusto po kayong pasalamatan po. 1 year na po yung ni Biancy. Oo nga po. Maraming salamat po sa lahat ng tumulong kay Biancy, sa mga sponsor, tsaka sa mga nagmamarathon po. Yes. Ano po, ingatan din po yung kalusugan nila. Kasi yung iba parang may edad na. Kaya Yes, ingat totoo lang yun. po tayo sa kalusugan. Yun. Tama. Salamat po. Si tatay. Grabe, ano? Kakaiba din si, kakaiba yung mga parents ni Biancy. Pati yung mga nagmamarathon, guys, talagang pinasasalamatan nila. Sa kanila nyo lang maririnig yung ganyan halos. Kumbaga, nagkikare sila sa mga tumutulong kay Biancy. And guys, tingin ko lang itong pagbablog ni Kalinga Prab na to, ay parang makikita mo yun na medyo hyper siya, nagmamadali na siya kasi gusto lang niya mapagbigyan din yung mga nagmamahal sa EDSI po, na mapanood ulit ang vlog sa kanila. And itong time na to, alam ko, paalis sila nito Papunta sila dito sa Manila kasi bibiyahe nga po sila sa Thailand. Pero pinilit pa rin niya makagawa ng vlog. So, bilib ako sa'yo, Kalinga Prab. Bilib ako dahil hindi mo rin pinababayaan lahat ng mga nag-aabang na mapanood ang kanilang mga idolo. Yun. Kayo po tayo, may silaw si tatay. Ayan po. Maraming salamat po sa lahat na nagsusuporta kay Biancy. At saka sa mga nagmamarathon din po, kay Kuya Bal, kay Ate Edna, kay Kuya Rab, saka kay Edo, saka sa lahat na Keyboys, saka yung mga sponsor po na na hindi po tumitigil sa pagsuporta sa kanya. Kahit po sobrang laki na po na gagastos nila, ay nandiyan pa din sila nagsusuporta sa sa kanya. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yun. Thank you, tay. Apo. Happy anniversary kay Biancy. Siyempre, sa mga karpentero natin, salute din tayo sa kanila. Na masisipag, kay Supermac. Hindi sa kanila hindi madali yung bahay ni Biancy. Saka sila talaga, yung pagtrabaho nila may halong paglingap din. Hindi yung tatamad-tamad. Bilis nga. Bilis nga po. Nakita ko dun sa video, Ang may bilis. may biga, may yung second floor. Oo. Nakita ko sa bilis. Bilis. Ayan niyo po na, next time, makalipat na po kayo. So, thank you, Biancy. Bye-bye. Bye. Bye-bye po. Thank you po, thank you. Salamat po sa abala. Sige po, bye-bye. Sige po, tay. Grabe. Bye-bye. Sige po. So yun guys, talagang kakaiba din yung mga parents ni Biancy. So yun guys, hindi sila nakakalimot, kahit sa mga viewers at sa mga lalo na sa mga nagmamarathon guys, talagang pinasalamatan nila. Kakaiba sila, Hindi lang din yung mga talagang sponsors. And guys, maraming salamat muli sa pagsama ninyo sa akin. Sa inyo likod, Batang LU. And huwag po natin kalimutan mag-thumbs up guys. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, papindot na lang po yung subscribe button and notification bell. So yun guys, magkita-kita po tayo ulit sa akin sa sunod na upload. God bless po sa lahat. Bye-bye po muna.